Mas malaking kaguluhang magaganap sa West Philippine Sea. Yan ang isang mabigat na babalang binitawan ng isang general ng Amerika. Tensyon sa pagitan ng Taiwan at China kapag nauwi sa digmaan. Pinangangambahang posibleng isasabit ng China ang Pilipinas o idadamay ito sa giyera. Philippine Navy magkakaroon na ng dalawang bagong 28 billion pesos na guided missile corvette bilang karagdagang warship na magbabantay sa karagatan ng bansa. Abangan kapatid ang kumpletong mga detalye, pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa bidyong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Matindi ang paninindigan ng China na sakop ng kanilang teritoryo ang halos buong South China Sea, kabilang ang lahat ng teritoryong pasok sa EEZ ng Pilipinas, kung kaya't nagkakaroon ngayon ng mas matinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Para sa mga Chino, tila pangkaraniwan na lamang ang kanilang ginagawang pambubuli sa Pilipinas. Ngunit ayon kay Pentagon Press Secretary Major General Pat Ryder, ang mga provocative action ng China sa West Philippine Sea ay maaring magresulta ng isang mas marahas na insidente kasunod ng pinakahuling komprontasyon noong June 17 sa Ayungin Shoal, kung saan isang sundalong Pilipino ang talagang naputulan ng daliri. Hindi rin naman biro at malinaw na talagang nakakabahala ang ginawang pagsampa at paghila ng mga tauhan ng China Coast Guard sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Dagdag pa ng general, ang ganitong uri ng pag-uugali ng China ay nakakapukaw, walang pag-iingat at hindi akma. At habang paulit-ulit nila itong gagawin, walang dudang hahantong ito sa isang mas malaki at mas marahas na insidente. Maraming mga eksperto ang naniniwala na kung hindi titigil ang China sa kanilang mapanghamong mga aksyon laban sa Pilipinas, posibleng sa West Philippine Sea talaga magsisimula ang digmaan. Ngunit bagamat ganon, tiniyak naman ng general na ang Amerika ay patuloy na maninindigan sa seguridad ng Pilipinas sa ilalim ng 1951 Mutual Defense Treaty na nagbubuklod sa dalawang bansa na magtutulungan kung sakaling magkaroon ng armadong pag-atake mula sa China o kahit sa anong bansa. Base naman kay US Defense Secretary Lloyd Austin, na dapat talagang protektahan ang nararapat at legal na maritime claim ng Pilipinas at kinukundina umano ng US ang lumalala at irresponsableng mga aksyon ng People's Republic of China, lalo na sa panggigipit nito sa Pilipinas na magsagawa ng mga legal na maritime operation sa South China Sea o West Philippine Sea. Muli namang pinagtibay ng tagapagsalita ng US Department of State na si Matthew Miller ang pangako ng Washington sa Maynila na ang MDT o Mutual Defense Treaty ay talagang gagana kung magkaroon ng isang armadong pag-atake sa mga puwersa ng Pilipinas, pampublikong eroplano o aircraft ng AFP, kabilang ang mga Coast Guard nito saan man sa South China Sea. Sinabi rin ni Miller na ang mapanganib at sinasadyang paggamit ng mga water cannon ng China Coast Guard, pambabangga, blocking maneuvers at paghila sa mga nasirang sasakyang pandagat ng Pilipinas ay nagbibigay ng tiyak na panganib sa buhay ng mga miyembro ng PCG at AFP. Wala umanong pag-iingat ang China at nagbibigay lamang ng malaking banta sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Sa huling insidente na kinasangkutan ng Philippine Navy at mga tauhan ng China Coast Guard, sinabi ng China na legal at professional ang kanilang mga aksyon dahil ang Pilipinas daw ang iligal na pumasok sa kanilang teritoryo na Ayungin Shoal na tinawag naman nilang Rin Ai Jao. Ngunit base kay General Romeo Bronner, walang karapatan o legal na otoridad ang China na panghimasukan ang mga lehitimong operasyon ng Pilipinas o sirain ang mga asset nito sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Hindi lamang daw umano lumalabag ang China sa maritime rights ng bansa, kundi nagdulot din ito ng malalaking panganib sa katatagan ng rehiyon. Ang walang pag-iingat at agresibo raw na pag-uugali na ito ay nagdulot ng pinsala sa isang tauhan ng Philippine Navy at bumuo ng isang tahasang paglabag sa international maritime law, soberanya ng Pilipinas at mga karapatan sa soberanya. Tiniyak din ni General Bronner sa mga Pilipino na ang AFP ay mananatiling nakatuon sa pagtataguyod ng panuntunan ng batas at makikipagtulungan sa mga international partners upang matiyak ang kapayapaan at katatagan sa buong West Philippine Sea at Indo-Pacific region. Pinangangambahan naman ng pamahalaan ang patuloy na tensyon sa pagitan ng Taiwan at China, kung saan malaki umano ang posibilidad na madadamay ang Pilipinas sa napipintong digmaan ng dalawa. Ayon sa mga eksperto, napakalapit lang ng Pilipinas sa Taiwan kaya posibleng madamay tayo sa gulo. Kung sakaling makukuha na umano ng China ang Taiwan, mas madali na rin para sa mga Chino na makubkob ang mga teritoryo ng Pilipinas na kinakamkam nila sa West Philippine Sea. Talagang masigasig at animoy gigil na gigil ang China na makuha ang Taiwan. Katunayan, bagamat ilang araw nang tapos ang kanilang sinasabing punishment drill sa paligid ng Taiwan,
Ngunit hanggang sa kasalukuyan hindi pa rin nagpapaawat ang mga ito at patuloy pa rin sa pagpapadala ang kanilang militar ng mga warship at fighter jet sa airspace ng Taiwan. Sa nasabing mga ulat, namamataan pa rin mula sa Taiwan ang ilang mga barko at eroplanong pandigma ng China malapit sa isla. Ngunit bagamat gaano ka-agresibo ang China, hindi naman nagpatinag ang Taiwan at agad rumesponde ang kanilang defense force at nag-deploy ng mga barkong pandigma, mga fighter jet at mga missile launcher upang ipakita rin sa China ang kanilang puwersa. Ngayon mga kapatid, kung sakali namang mauwi talaga sa giyera ang dirian ng dalawa, walang dudang apektado rito ang mga OFW na nasa Taiwan. Pero base naman sa Department of Migrant Workers, mayroon na silang contingency plan para sa higit 150,000 Pinoy na nasa Taiwan. Samantala, inilunsad naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa South Korea ang una sa dalawang guided missile corvette ng Philippine Navy sa ilalim ito ng 28 billion pesos na kontrata. Ang nasabing guided missile corvette ay tatawaging BRP Miguel Malvar na mayroong hull number na FF-06. Mayroon ng naunang barkong pandigma ang Philippine Navy na nagngangalang BRP Miguel Malvar. Mayroon itong hull number na PS-19 at ito ang lead ship ng Malvar class of corvettes ng Philippine Navy. Ang warship na ito mga kapatid ay orihinal na ginawa bilang ang USS Brattleboro. Isa itong rescue patrol craft escort ng United States Navy noong World War II. Noong 1966, inilipat ito sa South Vietnam at ginamit naman ng Vietnam Navy. At noong 1976, nakuha naman ito ng Philippine Navy at kinomisyon bilang BRP Miguel Malvar. 20 taong nagserbisyo sa US Navy ang barko, 10 years naman sa Vietnam Navy. Samantalang noong 2021, na-decommission na ito ng Philippine Navy. Ngayon mga kapatid, ang bagong missile corvette ng Philippine Navy ay bahagi ng deal na iginawad sa Hyundai Heavy Industry ng South Korea noong 2021 sa pamamagitan ng Corvette Acquisition Program ng Philippine Navy. Ayon mismo sa Philippine Navy, nang nasabing BRP Miguel Malvar ay inaasahang maihahatid sa 2025 habang ang pangalawa ay darating naman sa 2026. Ayon sa mismong gumawa ng barko, ang disenyo nito ay hinango mula sa HDF 3100 frigate design. Ngunit binago ito upang umangkop sa mga kinakailangan ng Philippine Navy. Ang corvette ay mayroong kabuang haba na 118.4 meters, lapad na 14.9 meters, cruising speed na 50 knots, range na 4,500 nautical miles at top speed na halos 25 knots. Walang mga detalye ng armas ang nasabing warship o hindi nagbigay ang HSI ng karagdagang mga detalye sa mga combat system ng corvette, maliban na lang sa pagsasabing ang mga barkong pandigma ay nilagyan ng mga advanced na sistema ng armas tulad ng mga anti-ship missile, vertical launch system at state-of-the-art na mga radar. Base sa Hyundai mga kapatid, ang orihinal na konsepto ng HDC 3100 ay maaaring lagyan ng 16 na vertical launch system cell sa forward section, isang 76mm naval gun sa pangunahing posisyon, isang close-end weapon system turret sa aft section at hanggang 8 anti-ship missile launcher sa bandang gitna. Ang BRP Miguel Malvar ay sasailalim sa sea trial sa outfitting bago ihatid sa Philippine Navy sa 2025. Ikaw kapatid, anong masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!